bless sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon. Ang ating pong paksa sa hapong ito, dire-diretso po tayo. Ang paksa po natin ay reviewing our stand in faith. Reviewing our stand. Yung standing natin sa ating pananampalataya. Ang review po, ang ibig sabihin po ng review ay inspect, overlook, revise, analyze, or reconsider. Purihin po ang Panginoon. Basahin po natin yung ating teksto. 2 Timothy chapter 4 verse 7. Atin na pong basahin. Doon po sa wala pong Bible ay sumunod na lamang sa ating pagbasa. Ang sabi po sa 7, puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Ito po ang mga binitawang salita ni Apostol Pablo bago po siya ay bitayin o pugutan ng ulo. Siya po ay pinugutan ng ulo sa kanyang ang hatol po sa kanya ni Emperor Nero. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon, na ang papuri, pagsamba, pagluwalhati, pagdakila, karangalan ay sa iyo magpakailanman. Ito po ay aming pinagpapasalamat sa iyo. Ang muli nga po Panginoon, ang availability ng bawat isa na patuloy na tumutunghay ng aming gawain. Dalangin ko, O Diyos, na hawakan mo po ang kanilang mga espiritu, hawakan mo po ang kanilang mga oras, hawakan mo po ang kanilang mga kalusugan, hawakan mo din po ang kanilang pananampalataya. Itinataas ko nga po sa iyo, Panginoon, ang lahat po ng naaabot, na nanonood at mag-review ng aming gawain. Dalangin namin, Panginoon, nasamahan niyo po kami ng iyong Santo Espiritu upang ang mga espiritu namin at ang iyong espiritu, ang Espiritu Santo, ay makaniig namin at magkaroon po, mabukas po ang aming kaisipan at mga puso at damdamin, lalong-lalo na, Panginoon, sa pangunawa sa iyong salita. Salamat po, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang mahayag sa aming kalagitnaan. Samahan niyo po kami sa aming gawain sa hapong ito. Muli ang papuri at pagsamba, pagluwalhati at pagdakila ay sa iyo magpakailanman. Ito po ang sama namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Basahin ko po yung naihanda kong introduction. Hallelujah. Sa pagbabalik tanaw sa kanyang buhay sa Diyos. Batid ni Apostol Pablo na ang kamatayan ay maaaring mangyari kahit na anong oras. At inilalarawan ang kanyang buhay Kristiyano sa sumusunod na pananalita. Isinasaalang-alang niya ang buhay Kristiyano bilang isang puspusang pakikipaglaban, ang tanging laban sa nakarapat-dapat ipaglaban. Lumaban siya kay Satanas at sa mga gawa ng mga kasalanan. Ganon din po, tinapos niya ang kanyang takbuhin sa gitna ng mga pagsubok at mga tukso at nanatiling tapat sa kanyang Panginoon, sa ating Panginoong Hesukristo, at tagapagligtas sa buong buhay niya. Napanatili niya ang pananampalataya sa mga panahon ng matinding pagsubok, panghihina ng kalooban, at lubhang maraming suliranin nang siya ay pabayaan ng mga kaibigan at nilabanan ng mga bulaang guro. Kailanman ay hindi niya inilagay sa alanganin ang orihinal na katotohanan ng Ebanghelyo. Ulitin ko na po ito, panghihina ng kalooban at lubhang maraming suliranin nang siya ay pabayaan ng mga kaibigan at nilabanan ng mga bulaang guro. Siya po ay nilabanan ng mga bulaang guro, kaya po siya nahatulan na mabilanggo, at nung po siya ay nakabilanggo,
ipinaglaban naman din po niya yung kanyang katwiran. Nga lang, ay doon po sa mga bulaang aral, bulaang paniniwala na nagsistensya sa kanya, ay siya po, yun po ang naging dahilan ng kanyang pagkabilanggo hanggang sa kanyang pagkamatay. Yun po ang nangyari kay Apostol Pablo. Dito po sa ating nabasa sa ating teksto, bagamat alam na ni Apostol Pablo yung oras, araw ng kanyang kamatayan, dahil nga po siya ay sinistensyahan na, at yung sistensya sa kanya na pagpatay po sa kanya ay alam niya na yung darating. Kaya sabi niya doon sa verse 6, ako'y iaalay na, dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Sa kabila po na alam na niya ang oras ng kanyang kamatayan, ay naroon pa rin yung kanyang advocacy, ang kanyang paalala na tayo ay mag-review. Kaya nga po sabi ko sa ating title, mag-review ng ating katatayuan sa ating pananampalataya. Kaya nga sabi doon, review, puspusan akong lumaban, sabi niya, puspusan akong lumaban sa paligsahan. Amen. At yun po yung ating pag-aaralan sa hapong ito. Purihin po ang Panginoon. Nakipaglaban, ipinaglaban po ni Apostol Pablo ang Ebanghelyo, at dahil po doon, siya po ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Sa ating buhay po ngayon, na maaaring kabaligtaran naman, tayo po ay nakikipaglaban sa gawa ng dyablo o ng kasalanan, at tayo po ay nakipagbubuno dito dahil po ang kadahilanan ng ating mga dinadala, mga problema, kabigatan, mga pagsubok hanggang sa kamatayan, ito po ay ating pinaglalabanan dahil po ito ay nagbibigay ng karamdaman sa atin, at tayo ay bumabagsak, at tayo ay nawawalan ng buhay dahil po sa mga karamdaman. At yun po ang pakikipaglaban natin at the present time, yung pakikipaglaban natin sa gawa ng dyablo, lalong-lalo na yung mga karamdaman. Kung si Pablo ay nakipaglaban para sa pananampalataya, at dahil doon sa kanyang pakikipaglaban sa katotohanan ng Biblia, siya po ay nahatulang mamatay. Ganon din po sa atin. Kung tayo po ay hindi makikipaglaban sa gawa ng dyablo na ang kasalanan, ito po ang magbubulit sa atin ng kamatayan. Kamatayang pisikal, kamatayang espiritual. Purihin po ang Panginoon. Ano po ang ating pag-aaralan? Yung first stanza ng ating, kasi nga po isang verse lamang yung ating binasa. Sabi po, puspusang akong lumaban sa paligsahan. Yung pong atin pong pagtakbo bilang isang Kristiyano o isang mananampalataya, ay patuloy po tayong tumatakbo, lumalaban, lumalaban sa gawa ng dyablo. Puspusan po tayong lumalaban sa mga maling aral, sa maling turo, sa maling guro, ganoon din sa ating pakikibaka sa buhay, na tayo ay dumadaan sa kahirapan, dumadaan sa kabigatan, sa pagsubok, lalong-lalo na sa karamdaman. Kaya nga po doon, sabi po sa Isaiah 55, basahin po natin. Hallelujah. Lagi po nating nagagamit ang Isaiah 55. Hallelujah. Verse 7. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan, at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manumbalik, lumapit kay Yahweh upang kahabagan, at mula sa Diyos matatamo nila ang kapatawaran. Kaya nga po, patuloy po tayong
ang gawain ng masama. Kaya nga po doon, sabi ko po, lumalaban tayo sa gawain ng masama. Puspusan tayong lumaban sa mga tukso, sa mga pagsubok. Huwag po nating pairalin ang kahinaan ng loob. Pag dumating po ang pagsubok, huwag po tayong bibitaw. Amen? Kaya nga po doon sabi niya, ay tayo ay manumbalik kay Yahweh at lumapit sa Kanya at mula sa Diyos matatamo natin ang kapatawaran. Amen? Hallelujah. Sabi din po sa Romans chapter 6 verse 16. Hallelujah. Purihin po, Panginoon. To 19. 16 to 19. Romans chapter 6 verse 16 to 19. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Alam ninyong kapag kayo'y napailalim kanino man bilang alipin, alipin niya kayo ng inyong pinapanginoon. Mga alipin ng kasalanan at ang bunga nito'y kamatayan. O mga alipin ng Diyos at ang bunga nito'y pagpapawalang sala. Ngunit salamat sa Diyos sapagkat kayong dating mga alipin ng kasalanan ay naging masunurin sa aral na tinanggap ninyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayoy mga alipin na ng katwiran. Nagsasalita ako sa karaniwang paraan, sabi po ni Apostol Pablo, para madali ninyong maunawaan kung paanong ipinailalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala. Ngayon na may ihandog ninyo ang inyong sarili sa katwiran sa ipagiging banal ninyo. Kaya nga po doon, nasabi po ay puspusan po ang ating pakikipaglaban. Doon po sa last part ng 19, ngayon na may ihandog ninyo ang inyong sarili sa katwiran sa ikapagiging banal ninyo. Puspusin po natin yung ating pagiging banal dahil po tayo ay mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Doon po sa 3 John, basahin po natin. Hallelujah. Sa 2 John, chapter 6, verse 6, sabi po, ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pang-una. Mamuhay kayo ayon sa pag-ibig, at ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Jesucristo'y naging tao. Ang gayong mga tao ay magdaraya at antikristo. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawala ang inyong pinagpaguran, kundi lubusan ninyong kamtan ang gantimpala. Yun nga po, puspusan po tayong lumaban kung sa papanong si Apostol Pablo ay puspusang lumaban sa mga kabigatan sa buhay, lalong-lalo na yung kanyang sasapiting kamatayan ay naihanda niya na para sa Panginoon. Yung pong pakikipaglaban niya. Kaya nga po sabi niya po doon sa Pilipos chapter 1:21, kung sa mamatay ay pakinabang, sabi nga po doon. Basahin po natin. Additional na lamang po ito. Pilipos 1:21, sabi po. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko na malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo, yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili naman akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Amen? Handon po yung kanya, kahit na po siya, ay sabi niya, kung ang kamatayan, kung siya po ay kukunin na ng Panginoon,
ay nakabuti na rin para sa kanya kasi alam niya na siya ay makakapiling na ng Panginoon. Pero kung hindi pa pakalooban ng Panginoon na siya ay kukunin, ay magagamit pa niya ang kanyang oras sa pagmiministro at pag-i-encourage sa atin. Purihin po ang Panginoon. So, the second sentence is, natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Natapos ko na. Ibig sabihin, ay ginanap niya na yung kanyang mga tungkulin o mga gawain ng isang Kristiyano. Tayo po ba ay gumagawa ng mga gawain bilang isang Kristiyano o ayon sa kalooban ng Diyos? Amen? Tingnan niyo po, suriin niyo po inyong sarili. Kasi po, sabi po ni Apostol Pablo rito, ay bago siya kunin ng Panginoon, sabi niya, natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Tayo po ay kasalukuyang tumatakbo. Kasi kasalukuyan po tayong nasa buhay at patuloy na gumaganap at ginagawa yung ating kaligtasan. We are still working for our salvation. Amen. Unang Korinto 23 to 25. Hallelujah. Ang sabi po sa 23. Alam ninyo na ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang magkakapit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong na panandalian lamang. Ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. Tumatakbo tayo para tayo ay maging survivor. Kung tayo ay magsusurvive sa kabila ng kabigatan ng buhay, sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga tukso, sa kabila ng mga persecutions, tayo makakasurvive. Magkakaroon po tayo ng gantimpala. Kaya po doon, sabi po sa huling part sa 14, sa 24 pala, alam ninyo na ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya, pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Tayo po, kailangang matapos natin yung ating takbuhin. Yung hindi po tayo humihinto sa ating pananampalataya. Hebreo chapter 12. Hallelujah. Basahin po natin. Hebreo chapter 12 verse 1 to 5. 1 to 2. Hallelujah. Ang sabi po, yamang naliligid tayo na makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin, at tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya ring magpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahihiya ang mamatay sa krus. At siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Yun nga po, yung pong takbuhin natin, kailangan po natin, sabi ito sa verse 2, ituon natin ang ating Panginoon kay Jesus. Kaya, nakapokus lamang po tayo doon. Kaya kahit ano pong dumating na hadlang sa ating buhay, ay mapaglalabanan po natin at mapagtatagumpayan. Dahil meron po tayong Panginoong Hesus. Iyon po ang pagkakaiba natin sa lahat. Ano po? Lahat po ay doon dinadatnan ng pagsubok, lahat po ay dinadatnan ng karamdaman, lahat po ay dinadatnan ng kabigatan sa buhay. Pero tayo ay nakahihigit sa lahat kasi meron po tayong Diyos
meron tayong Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Na alam natin na pagdating ng panahon, dumanas man tayo ng anumang mga kabigatan dito sa lupang ito, ay meron naman tayo aasahan sa kabilang buhay. Yun ang kahigtan ng isang mananampalataya kay Kristo. Amen? Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. And number 3, yung the third sentence, tatlo lamang po ito. The third sentence ay, nanatili akong tapat sa pananampalataya. Isa po sa mga katangian na ginanap ni Apostol Pablo. Number 1, puspusan siyang lumaban sa paligsahan. Tapos, tinapos niya ang mga dapat natakbuhin sa buhay na ito. At siya po ay nanatiling tapat sa pananampalataya. Kaya niya po sinabing nanatili siyang tapat hanggang siya po ay putulan ng ulo. Dahil po sa parusa sa kanya nung paglaban niya sa mga maling aral, ay hindi po siya bumitaw sa kanyang pananampalataya. Kaya nga po sabi niya ay nanatili akong tapat sa pananampalataya. Meron pong 5 akong hinanda rito. We must live by faith. Ang sabi po sa Galatia 3. Hallelujah. Galatia 3:11. Hallelujah. Basahin po natin Galatia 3:11. Maliwanag kung gayon na walang taong ibibilang na matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. We must live by faith. Amen. Hallelujah. Number 2, ito po yung mga nanatiling tapat sa pananampalataya. Justified by faith. Diyan, ganun din po sa Galatia 3:24. Ang sabi po sa 3:24, kaya't ang kautusan ay naging tagapagturo namin hanggang sa dumating si Kristo. At sa gayon, kami mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Justified by faith. Kami po ay napawalang sala, sabi po doon, pero dito sa makalawa ay naging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, ng pananalig. Justified by faith. Number 3, continue in your established faith. Pagpapatuloy doon po sa naumpisa natin. Yung naumpisa nating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Colossus chapter 1 verse 23. Hallelujah. Sabi po, subalit kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. Yung po ating narinig, yung po ating napag-aralan sa tungkol po sa Biblia ay dapat na hindi mawala. Kaya na dapat mag-continue po tayo yung na-establish na faith sa ating mga puso. Ay sabi po, niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng mabuting balitang ito na ipinapahayag sa lahat ng tao. Sa lahat po ng ating narinig, nabasa sa mga aral ng mga apostol, lalong-lalo na sa ating apostol Pablo, apostol ng mga hentil, yun po tayo ay, sabi niya po doon, continue in your established faith. Yung ating natutunan. Huwag na po tayong bibitaw. Purihin po ang Panginoon. Number 4. Hallelujah. Righteous will live by faith. Hallelujah. Sa Hebreo, basahin po natin, Hebreo chapter 10, 38 and 39. Hallelujah. Umpisa na po natin sa 37.
Kaunting panahon na lamang, hindi na magluluwal, at ang paririto ay darating. Ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin. Yun po yung verse 8. You live, righteous will live by faith. Sabi po doon, ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy maliligtas. Amen? Kaya nga, righteous will live by faith. Tayo ay nabubuhay sa pananampalataya. Tayo pong mga matuwid, tinatawag pong matuwid ang mga sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, pag tinanggap niyo na po ang Panginoon, ikaw ay tinatawag na righteous. Kaya nga po, dahil sinampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo, you are called righteous and you will live by faith. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. And number 5, live by faith, not by sight. Amen. Hallelujah. Pangalawang Korinto, chapter 5, verse 7. Hallelujah. Ang sabi po, namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Live by faith, not by sight. Amen? Yung pong pananampalataya natin, lalong-lalo na sa sinasabi ng Biblia na buhay na walang hanggan. Hindi pa po natin nakikita yun. Pero sinasabi ng Biblia na merong kaligtasan, na tayo ay makakapiling ng Diyos. Kaya, yung ating pananampalataya, we live by faith, not by sight. Amen. Kasi nga po, ang mga karamihan sa atin, kailangan nakikita natin yung ating niluluhuran. Hindi po yun eh. Tayo po ay mananampalataya. Alam natin na ang Diyos ay buhay. Alam natin yun. Sinasabi ng Bible. Bet mo kailangang sumamba sa nakikita. Kaya nga po, ang lahat ay you shall, sabi nga po dun atin siyang pupurihin. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat nating siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Hindi po kailangang meron tayong nakikita para tayo ay makapanalangin. Hindi po kailangan na tayo merong nakikita upang tayo lumuhod. Tayo po ay sasamba. We live by faith, not by sight. Amen? Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Dadako na po tayo sa ating conclusion. Babasahin ko po yung ating conclusion at dito po tayo magtatapos. Ang takbuhin ito ay ang habang buhay na pagsubok sa pananampalataya rito sa sanlibutan. Ang paligsahan sa takbuhan ay dapat takbuhin ng may buong tiyaga. Kailangan po ng perseverance. May pagtitiis at tibay. Ang paraan ng pagtatagumpay ay kapareho ng mga banal na ating matutuklasan sa aklat po ng Hebreo. Na pag-aralan na po natin yon. Yung mga banal na nanampalataya ay nanatiling tapat hanggang sa kanilang mga kamatayan. Ang takbuhin ay dapat natakbuhin sa pamamagitan ng pagwawaksi sa mga kasalanan na pumipigil o nagpapabagal sa atin at sa pagtuon ng ating mga mata, mga buhay at mga puso kay Jesus at sa halimbawa ng matyagang pagsunod na ipinakita niya sa lupa. Ang takbuhin ay dapat natakbuhin may pagkaunawa na ang pinakamalaking panganib na kinakaharap natin ay ang pagbibigay daan sa tukso
upang magkasala, pagbabalik sa lupaing pinanggalingan at muling maging mga mamamayan ng sanlibutan. Sa ating takbuhin ng pananampalataya, tayo ay tumingin kay Jesus bilang ating halimbawa ng pagtitiwala sa Diyos, ng pagtatalaga sa kanyang kalooban, ng pananalangin, ng pagtatagumpay sa tukso at kahirapan, ng pagtitiis bilang katapatan sa Diyos Ama, at sa paghahanap ng kagalakang tapusin ang gawain kung saan tayo tinawag ng Diyos. Amen? Kaya nga po yung ating teksto ay napakaganda, isang paalala, encouragement sa atin ni Apostol Pablo, kahit na siya po ay alam niya nang mamamatay na. Sabi niya, puspusan akong lumaban sa paligsahan, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, nanatili akong tapat sa pananampalataya. Yun po yung ini-encourage sa atin ni Pablo. Puspusin natin ang ating paglaban sa Satanas, tapusin natin ang dapat nating takbuhin, yung ating mga duties bilang isang Kristiyano. Ano po ba yung mga duties ng mga Kristiyano? Number 1, prayerful, nananalangin, laging kumakausap sa Diyos. Number 2, yung kagalakan sa ating pananampalataya. Meron po tayo, hindi po tayo nanlulumo. Yung kagalakan na tayo ay merong pananampalataya. At number 3, love of neighbors. Yung po yung ating mga duty. Natapos ko na ang ating dapat kong takbuhin at ang sabi doon, nanatili akong tapat sa pananampalataya. Purihin po ang Panginoon. Amen? Sana po ay meron po kayong nadagdagan o napaalalahanan kayo sa araw na ito ng ating pag-aaral. Amen? Meron po tayong gagawin. Meron pa tayo. Marami pa po. Habang tayo ay nasa ibabaw ng lupa, marami pa po tayong tatapusing takbuhin. Kaya nga po sabi ko po sa mga nagdaang aral natin, dito natin gagawin yung ating kaligtasan. Pag namatay po tayo, wala na po tayong magagawa. Hindi na po natin magagawa na tayo ay maligtas. Amen. Muli, ako po ay nag-aanyaya sa lahat po ng viewers ng aming gawain ito na patuloy po kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel. Mel Castro po ang aking channel. Doon po sa aking channel ay pwede po kayong mag-comment sa comment section ng inyong prayer request at atin pong bibigyan ng pansin at atin pong iluluhod sa ating Panginoong Hesus Kristo. Tayo po ay manalangin. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Panginoon, isang malaking paalala para sa amin, yung mensahe, Panginoon, sa amin sa hapong ito, na marami pa kaming dapat gawin habang kami ay nabubuhay, na marami pa kaming tatapusin sa aming mga buhay, at nawa, Panginoon, ay mapanatili namin ang aming pananampalataya sa iyo. Hindi kami matabunan ng mga kabigatan sa buhay. Alam namin at maging ready kami hanggang kami sa kamatayan, katulad ni Apostol Pablo, na nalalaman niya na ang kanyang kamatayan ay hindi siya bumitaw at nanatili siya sa kanyang pananampalataya, na sana po ay maganap din po namin. Sana po, Panginoon, hanggang sa kamatayan ay mananatili kami sa aming pananampalataya, sapagkat alam din namin na kung kami ay bibitaw, ay mawawalang kabuluhan ang lahat ng aming pagpapagal, ang lahat ng aming napag-aralan, ang lahat ng aming nalaman tungkol sa kaligtasan. Salamat po, Panginoon, sa araw pong ito ay patuloy po kami nagpapasalamat sa iyong salita na nagbibigay ng encouragement para sa aming buhay na ito bilang isang Kristiyano. Salamat po, Panginoon. Muli ang papuri, pagsamba, pagluwalhati at pagdakila
karangalan ay sa iyo magpakailanman. Ito po kasama namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Purihin po ang Panginoon. Muli, ang pagpapala, pag-iingat, gabay, patnubay, kagalingan, nagmumula sa ating Panginoong Hesus Kristo ay sumating lahat. Bye-bye now. To God be the glory.